Ano yung mga hindi nyo dapat gawin pag nagda-drive kayo ng automatic? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. Okay, itong video na to ay para sa mga new car owner or new driver ng automatic. Ito ay reminder lang para magtagal ang inyong automatic na kotse. So yun, share nyo to mga paps, no, para at least alam nyo kung ano yung mga dapat gawin at yung mga hindi dapat gawin. Okay, number 1 dyan, huwag ninyong i-ship sa park na umaandar pa ang sasakyan. So pag ginawa nyo kasi yun, there's a possibility na mabali yung inyong parking pole. Yun yung hook na locking mechanism ng ating transmission. Sabihin natin mura lang yun, pero yung pagkakalas nun at pag-aayos nun ay napakamahal. So isa yan, ano? So wag na wag ninyong ilalagay sa park kung nagmo-move pa ang inyong kotse. Pangalawa, wag kayong mag-ship ng, halimbawa, umaabante pa yung sasakyan, isi-ship ninyo ng atras, or umaatras pa yung sasakyan, isi-ship ninyo ng paabante. Wag na wag ninyong gagawin yon. May possibility na maggaralgal ang inyong transmission. Pwedeng hindi agad masira, pero pag paulit-ulit ninyong gagawin yan, sooner or later masisira yung inyong transmission o yung clutch o yung gear ng inyong transmission. Kasi can you imagine, ano, umaabante pa, biglang kinambyo mo ng atras, syempre magkakagulo-gulo yung mga gear yan dyan. So yun, pwedeng mabilis masira yan. Then yun, pangatlo, pag kayo ay nasa inclined na kalsada, like nasa pababa, paakyat, okay, siguraduhin ninyo na idaan nyo muna siya sa neutral. Then, i-engage ninyo yung handbrake. Siguraduhin ninyo na hindi na umaabante or umaatras yung sasakyan bago nyo ilagay sa park. Yan ay safety rin yung inyong parking pole para hindi siya mabali. Ang nag-hold dapat ng weight ng sasakyan natin is yung ating handbrake, hindi yung parking pole. Okay? So, ang idea, okay, kailangan sigurado muna tayo na handbrake natin ng maayos para hindi yung parking pole ang naka-hold ng weight para hindi umandar yung sasakyan. Kasi pag yon ang nag-hold ng weight, there's a tendency na mabali yon. Yon, sinabi ko nga kanina, mura lang yon, pero yung pagre-repair nun ang napakamahal. Okay? Then yun, pang-apat. I think pang-apat na tayo, no? Okay, sa automatic transmission, siguraduhin natin, okay, siguraduhin natin na pag mag-shift tayo ng gear from drive going to manual mode or drive going to low gear, sana nasa control speed tayo. Pag sa manual mode, nasa control speed, sana not more than 60 kph. Kung low gear naman, like L or B, sana nasa not more than 20 kph para maiwasan din natin yung biglaang engine brake. Okay? So reminders lang naman yan. Then yun, ito, wag na wag ninyong iiwanan or wag ninyong ipaparada ang inyong sasakyan na hindi kayo magha-handbrake. Okay? Kumbaga, ang sasakyan kasi, pag yan ay nasa park, may tendency na hindi na yan gumalaw. Pero, okay, ito, pag sakali man na hindi niyan hinandbrake, ang tendency nun, ang mag-hold ng weight is yung inyong parking pole. So yun, pwede ring mabali yun. Okay? So yun, isa ring reminders, no? Huwag kayo magpaparada ng isang automatic na hindi kayo mag-handbrake. Siguraduhin din ninyo na maayos lagi yung pagkaka-handbrake ninyo. Kasi pag hindi maayos ang pagkaka-handbrake mo, like sa mga pababa or paakit na kalsada or hindi nyo hinandbrake, may possibility na tumigas yung inyong shifter. So pag tumigas yon or lumalagotok, pwedeng masira yung bushing yan dahil napupwersahin ninyo para gumalaw. Okay, so yun, kailangan
laging maayos yung pagkaka-handbrake pag tayo ay magpaparada. Then yun, huwag ninyong itutulak ang inyong automatic na nasa park. Okay? O huwag nyong gagalawin yung inyong sasakyan na nasa park. Kung sakaling itutulak nyo siya, na patay yung makina, namatay yung makina, siguraduhin ninyo na nasa neutral yan. Okay? Kasi pag pinilit nyo rin na itulak ang isang automatic na nasa park, pwedeng mabali yung kanyang parking pole ulit. Okay? Then ito, sa automatic, hindi yan hindi lang engine oil ang pinapalitan, kasama rin yung transmission oil. So dapat alagaan nyo siya sa transmission oil o sa transmission fluid, at i-include ninyo yung filter. Check nyo na lang sa owner's manual. Pero sa mga common na kotse sa Pilipinas, normally ang change oil ng ating transmission or ng ating automatic transmission, CVT man yan o yung traditional na automatic, is around 40,000 kilometers or 2 years. Okay, so syempre meron magtatanong, hindi pa namin naaabot yung 40,000 pero 2 taon na. Pwede naman nating extend yan. Pero mas maging mahigpit tayo sa kilometers kesa sa months. Okay? Then yon. Pag kayo ay nasa traffic light, okay, suggestion ko sa inyo, kung masyadong matagal na hihinto kayo, okay naman na ilagay nyo lang sa neutral yan, then i-engage ninyo yung handbrake para makapagpahinga yung paa ninyo. Pero kung few minutes lang naman yan, okay, bawa 30 seconds lang naman, stay nyo na lang sa drive yan at i-hold lang ninyo yung preno. Then yun, isang mistake din ng mga baguhan sa automatic. Pag hihinto kayo sa traffic light, okay, pag hihinto kayo sa traffic light, sa neutral nyo lang ilalagay huwag nyo ilalagay sa park. Kasi may mga new driver na kada hinto ilalagay sa park. Mali din yun. Okay? Kasi kung ilalagay mo yan sa park, makikita nyo napakarami ng movement. From drive, dadaan ka pa ng neutral, reverse, tapos park. Bago mo pahinto, engage mo pa yung handbrake. Pagpapaandarin mo, park, reverse, neutral, and drive. Napakarami ng movement. So pwedeng mabilis masira din yung inyong shifter niyan o yung bushing ng shifter. Kaya sa mga magdadrive dyan ng automatic, siguraduhin ninyo na maayos yung ang pagdadrive ninyo. Sana knowledgeable talaga kayo kahit paano. Madaling i-drive ang automatic, pero kailangan nating aralin din siya. Okay? So yun mga paps, sana nagustuhan ninyo yung video. Kung may mga additional pa kayong information na pwedeng idagdag sa pagdadrive ng automatic, i-comment down below ninyo. Kung may mga tanong kayo na related sa automatic, i-comment down below nyo na lang. Check natin, baka may mga sumagot dyan o masagot ko yung tanong ninyo sa mga susunod dating video. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.